Good afternoon. Yes. Kumusta po kayo? Sa biyaya ng Lord, mabuti. Ayos naman kami ng family. Yeah. And even sa ministry. Yeah. Sa po magalakan na may interview kayo para sa 75th church anniversary. Yeah. Meron lang po kami mga ilang tanong, Pastor, na nais namin malaman at marinig kami ng kwento. Okay, sure. Totoo po. Una po ay, ano po ang memories or core memories or talagang hindi nyo makakalimutan sa Inikbulan Fundamental Baptist Church? Siguro una, yung fellowship ng mga kapatiran. Kasi dito laging masaya, laging tawanan. I mean yung samahan ng isa't isa, kahit minsan may mga harutan or may mga gagawin talaga, hindi mawawala yung tawanan lagi. So kaya parang ano siya, magaan gawin yung isang gawain dahil alam mong nag-e-enjoy yung bawat isa pagdating sa paggawa ng ministry. Kasi natandaan niyo po ba kung anong year or eksaktong date nung nag-start po kayo sa Inikbulan? Hindi ko maalala yung year or yung exact date. Siguro year 2012. And kung hindi ako nagkakamali, ay sunrise service yon. Somewhere dito sa Bawan, may swimming pool, dun nag-outing ang church. And then yun yung first time na in-introduce ako ni Pastor Gian sa mga members ng church. That time. Yes. Si Pastor Jaya po. Yes. So, for how many years po kayo nag-serve sa Inikbulan? So, almost 6 years sa biyaya ng Panginoon. 6 years? Tagal din, yeah. Tapos Oo. bumalik kayo ngayon. So, 7. oo, 7 years. 7 Yes. Oo. Praise God. So, ano po ba ang, doon po sa 6 years po, sorry, ano po ang lesson or impact yun na natutunan ninyo na hanggang ngayon bilang pastor, dala-dala nyo pa rin po sa ministry? Yeah. Meron. Yung pinaka baon ko or take away sa yung tagal ng pagpapastor dito sa Inikbulan is yung kasi naging deciding factor itong ministry dito sa Inikbulan para sa akin and for my family kung tutuloy ba talaga kami sa ministry. Kasi lalo nung nasa outreach, from scratch talaga or from zero, house to house ka, may mga times na walang pumapansin or hindi ganun kadali ang mag-evangelize dito sa area na kung saan tayo nag-outreach before. So busy yung mga tao, iba yung mga motive nila, hindi ka basta makakapag-penetrate lalo na sa pag-share ng salita ng Panginoon sa kanila. So yung mga first few years, so parang may nangyayari ba or wala? So syempre tayo before, ang gusto natin, may resulta ka agad. Dapat may mangyari ka agad sa mga ministries na ginagawa natin. Pero doon ako binasag ng Panginoon na hindi yung expectation ko ang masusunod talaga sa ministry, kundi yung plano ng Panginoon. At yung Inikbulan, yung ministry dito ay ginamit ng Panginoon para mas maging ma-mold pa ako doon sa gusto ng Panginoon na pagiging matyaga sa ministry. Na hindi, yung ministry, hindi ka makakita kaagad ng instant result, kundi it takes time. So parang ang mindset mo ay para kang nagtatanim, isang magsasaka, na hindi porke nagtanim ka ngayon, bukas ay meron ka na kaagad aanihin. Kundi may season talaga siya. At naniniwala ko na bawat isa sa atin as we serve, may ganun talaga mga season na pagdadaanan na parang at first, parang walang nangyayari, pero hindi mo alam ay kasama siya sa proseso ng Panginoon para ikaw at saka yung ministry ay sabay na mag-grow, mag-bloom pa para sa Panginoon. So hanggang ngayon po, dala-dala nyo pa rin? Dala-dala ko yun, oo, na tiyaga lang. So parang kung minsan wala kang nakikita nangyayari, sige lang, tuloy lang. So kaya sa biyaya ng Panginoon, 8 years na kami doon sa current na pinagpapastoran ko.
And kung hindi ako napapunta dito sa Inikbulan, baka hanggang ngayon impatient pa din ako. So hindi ako tatagal ng 8 years doon at nagpapatuloy doon sa current ministry ko ng pagpapastor sa Kalawan, Laguna. Sir, kung compare niyo siya ngayon at ngayon na noon, nung nag-work po kayo dito as a missionary pa sir. Yeah. At ngayon po na bumalik kayo, ano yung tingin ninyo yung difference or nakikita niyo na pagbabago sa biyaya ng Panginoon dito po sa akin? Ang nakita ko ay yung magandang improvement, mas nabuksan ang kaisipan ng marami sa atin ngayon pagdating sa approach ng ministry. Na unlike before, parang kung ano yung nakasanayan hanggang sa mamatay, yun na dapat tayo. Pero what we learn sa ministry is methods are many, but principles are few. So merong time frame kung hanggang saan lang yung effectivity or yung effectiveness ng isang method na ginagamit natin sa pagsiserve. Na kinakailangang mag-discover tayo ng mga bagong approaches na makaka-relate tayo sa generation na inaabot natin ngayon. So sa biyaya ng Panginoon, nakita ko yun. Lalo na sa tulong ng pastor ngayon, si Pastor GP, niwala ko yung kalooban ng Panginoon dito na siya yung ngayon na sumunod na pastor para parang isang naging part ko sa church. Dito sa church before, parang magtibag or dikdikin talaga yung matigas na lupa na parang, oo, yung nakasanayan. So, hindi maiwasan, may mga friction or conflict talaga before. Pero natuwa ako na what we started ay ngayon nagpapatuloy at mas lalo nabubuksan sa mga effective ways ng pag-approach or pag-reach out ngayon sa generation na meron tayo. So I think that's one of the big difference na before at saka ngayon. Yeah. Ano po sir yung sa tingin ninyo na maikwento nyo, kung meron daw po, na naitulong sa inyo ang Panginoon sa pamamagitan po ng Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church po noon po kayo po? Meron po ba kayo naaalala na sa siguro situation na huwag naman po sa hospital po? Yes. Kung ano ba na hanggang ngayon hindi nyo pa rin makakalimutan dahil na naramdaman nyo kahit pa paano yung love o yung kapatian ng Panginoon sa inyo? Yeah. Marami. When it comes sa pagpapakita ng love. Pero isa sa pwede kong ma-recall, dahil nga nagsisimula pa lang ako bilang family man. Tapos yung wife ko, nasa Bulacan sila, yung anak namin, ganyan. So dahil baby pa noon, hindi pa makabiyahe papunta dito dahil nga sakitin. Appreciate ko yung pagpunta, si Pastor Jen and some of other mga members dito. Punta talaga ng Bulacan. I mean, nag-take effort talaga sila na dalawin kami doon, puntahan kami doon, ipakita na we are in full support of you. Kung ano yung mga pinagdadaanan mo sa ministry ay kasama mo talaga ang church. So for us na nagsisimula sa ministry na maraming mga challenges, malaking bagay yun. Na kahit mabigat at kahit mahirap, dahil alam mo na nandiyan yung full support ng church. So ready to go ka. I mean, magpapatuloy at magpapatuloy ka sa ganung klase ng encouragement or love na pinapakita ng church sa'yo. Yeah. Thank you po, sir. Meron po kaming picture na ipapakita sa inyo. Okay. Pwede niyo pong describe kung ano po, kung nasan po, ano pong bang meron na to, Okay. at ano po ang naaalala ng pagkakita. Okay. Okay. So, ito yung yung Easter Sunday nga before, yung inintroduce ako dito sa church, yung as intern. So, ang payat ko pa dito. Kaya sabi ko sa iyo, may nagbago talaga. At hopefully sa kagaganda. So, ito yung payat days ko pa noon, binata days ko pa noon. So, one of the memories. Meron pa po yung pastor, swipe niyo lang po. Right or left? Right. Okay. So ito yung sa Muson 2. Okay. So start ito parang malapit na magpasko.
So yun yung event patungkol sa Pasko. And nag-share ako doon sa mga bata na nandoon patungkol sa pinakamagandang regalo ng Pasko. And itong gift na ito, pag inopen mo siya, mapo-form yung cross. Lastly po, Pastor. Okay. Yeah. Pajama fellowship, no? Hindi ko na siya maalala, pero boy pick up, boom, no? So kasagsagan ni Ogie Alcacid before, so ginagaya natin si boy pick up. So ito yung night, kuwela, no? Masaya kasi syempre para yung mga kabataan natin maengganyo talaga. So we give our best talaga na mapasaya sila during this time. Thank you po, Pastor. Sa atin. Konti na lang po. Okay. Few encouragement o verse po na message na po sa ating mahal ng Diyos. Okay. Wala naman Okay. So siguro ang message na pwede kong ma-share sa Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church ay magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Tiyaga talaga. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, wag yung expectation natin ang hayaan nating masunod. Kundi hayaan lang natin na kumilos ang Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya. Kasi ang trabaho natin ay magasik o kaya kung minsan mag-ani, pero yung pagpapabunga sa Panginoon talaga yun. So kung ano man yung bahagi ng IFBBC, maging masigasig sila sa paggawa nun. Kasi yung mga paglilingkod naman natin, anumang bahagi yung ginagampanan natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yan nawawalan ng kabuluhan. Meron bunga at merong mga gantimpala na matatanggap tayo pagdating ng pagharap natin sa Panginoon balang araw. Kaya patuloy lang tayo sa paglilingkod. Kaya I hope na maka-encourage ito sa atin. Alam ko mahirap ang ministry. Alam ko na maraming struggle. Alam ko maraming mga challenges. Pero tingin lang tayo palagi sa Panginoon. Siya yung tutulong sa atin. And syempre, yung biyaya niya laging sapat para ma-overcome yung mga challenges or mga mahirap na circumstansya ngayon sa Panginoon. Thank you po, Pastor. Lastly po, pwede po bang pakibati ang IFBBC na Happy 75th Church Anniversary Inikbulan Fundamental Baptist? Sure. So, happy 75th Church Anniversary Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church. God bless you. God bless you. Thank you, Pastor.